Attorney Melvin Matibag. Mga kababayan, ang tibay talaga. Itong si Attorney Melvin Matibag, ano? Biruin nyo, walang inuurungan nung nakaraan. Pinangalanan si Badoy, pinangalanan nitong si Topacio, pinapangalanan nitong si Mike Defensor, pinapangalanan kung sino-sino, si Jason Sa, Eric Celis, at sino pang nasa kampo ng mga DDS. Ngayon naman, pinagmukhang inutil itong si Rowena Guanzon. Sinoplak niya, mga kababayan. Bakit kanyo? Nagpapakalat po kasi ng fake news itong si Rowena Guanzon. Binibigyan niya po ng maling interpretasyon at syempre kinukumbinsi niya ang mga DDS. Isa rin pala tong member pala ng PGMN, ng Peanut Gallery Media Network. No? Si Rowena Guanzon, may binibenta pa nga silang parang tawag dito peanut butter eh. 'Di ba? Nandun yung mukha niya. Ngayon, sa buwisit nitong si Attorney Melvin Matibag, sumagot. Talagang pinupunto niya pangalan ni Rowena Guanzon. Ito po yan, mga ka-GP Natics. Ito po yung sinasabi ni Rowena Guanzon. Sabi niya, kala ko naka-freeze ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King. Paano nakapaglabas ng 75 million na nakamali-maleta? Attorney Rowena Guanzon. So madaling salita, mga kababayan, pinapalabas niya na gawa-gawa lang ng NBI. Di ba? Pinapalabas niya na gawa-gawa lang ng NBI, setup lang, yun nangyari kay Franco Mabanta. Kaya ngayon, agad-agad na sumagot si Melvin Matibag. Ito ang gusto ko kay Melvin Matibag. Iba na po kayo, ang dami naman. Oh. Lahat ngayon, ang dami rin pong nag-aabogado Sir Danny, sa social media. At meron pong mga totoong abogado na hindi naman nakakaintindi ng law enforcement. Nagsasabi, nakakatawa minsan yung mga komento, kagaya nun doon sa Budol Money na ginamit. oo. Na sasabihin ko na si Attorney Guanzon. Sasabihin ko na si Attorney Guanzon. Walang kabog-abog, talagang pinapangalanan. Wala tayong ano dito, sugar coating, di ba? Mga kababayan, hindi kagaya nung iba, ayaw banggitin, natatakot. Si Matibag, wala. Wala siyang takot. Walang talagang walang daga sa dibdib. Diba? Lawyer yan. Oo. Galing na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan kumuha ng 75 million? O, di ba naka-freeze yung account? Ganyan guys. Sino namumuliti ka ngayon? Oo. Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa. Maganda yung pagkakagawa. At it's already been decided. So yan yung pinag-usapan natin nung nakaraan, sabi ko I stand corrected, 'di ba mga kababayan? Kasi akala ko meron yung Mark Money ay nanggaling talaga mga ka-GP Natics kay dating Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko. Yung pala, halo pala 'yun. Budol Money, ibig sabihin peke, gawang rekto, tapos may mga Mark Money. Yan ay hinanda mismo ng NBI. Wala daw po nanggaling na pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya yung mga pinapakalat ni Guanzon, sunog na yan. In the Supreme Court na pwede gumamit. Doon na uso yung sabi budol kasi hindi totoong pera. Correct. Pero the looks of the pera. NBI po na-provide niyan. Ang totoong pera po, 50,000. Na ang 50 NBI lang. po nag-provide. 50,000. Kaya po merong intelligence fund, confidential funds, ang law enforcement agency, sa mga operation po yan ginagamit. Wala pong nilabas na pera rito ang grupo ng nagreklamo. Correct. At dyan po allowed na under the Supreme Court rule po na decision. So ngayon, hinahanap din 75 million. Sana man lang mag-isip muna, it's impractical din 75 million will be embargo in the court while the case is running. Yung pong totoong pera dyan, kung makita nyo yung video, na nililista yung serial number, yun po yung Mark Money na tinatawag. So sana po, bago tayo mag-alam-alaman sa law enforcement, yung mga nagko-comment na ganun, magtanong po tayo sa mga tunay na nakakaintindi. Kasi po, nung pumasok ako rito, nagtanong din ako dun sa mga marurunong nating agent, pinag-aralan po. Hoy, parang sinabi niya kay Rowena Guanzon, hoy, sana naman maggamitin ng utak. Di ba, mga kababayan? Huwag magmarunong-marunong. Hindi porket lawyer ka, alam mo na lahat. May mga bagay na hindi mo alam kung paano pinoproseso. Hindi ka naman law enforcers eh. Pwede, libre daw magtanong, Rowena Guanzon. Sabi ni Director Melvin Matibag, ha? Libre magtanong para hindi ka nabubudol, para hindi ka nasusunog. Ito
ito kasi, ugali ng mga DDS, maglalabas ng mga komento ng ganito. Ay, in fact, hindi lang si Rowena Guanzon, si Kiambao, yung iba pang mga DDS vloggers dyan, sila Banat Bay, sila Dada, at kung sino-sino pa. Mga kababayan, sinisigundahan nila itong si Guanzon na paghahalata eh. Di ba? Dapat tanggapin ninyo pag nagkamali. Katulad sa akin, nagkamali ako. Oh, akala ko may participation si Romualdez dun sa pera. Oh, yun pala wala. Budol money, nagpagawa na sa recto. Tapos worth 50,000 yung mark money. Sabi ni Matibag, huwag kasi nagmamarunong. Pag hindi alam, magtanong. Libre lang. Mga kababayan, walang bayad. 'Di ba, Sir Romeo? Oh, buwang na, baliw na rin yan si Guanzon eh. Sa nakikita natin ngayon, biruin nyo, dahil sila ay DDS, di ba? Dahil ito si Guanzon, nagsabi na rin na gusto niyang maging senador ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, ganito na ba tayo ngayon? Na alam natin na yung sinasabi ng kampo ni Franco Mabanta na ito ay setup. Paano nangyaring setup? Na wala daw silang kasalanan. Oo, na-set up sila. Na-set up sila dahil kagagawan nila yun. Hindi sila sinet up na mali ang proseso. Na-set up sila because, mga kababayan, nanghihingi sila, gusto nilang kikilan si dating Speaker Martin Romualdez. Well, in fact, hinahanap na rin ngayon etong si CJ Hero, ha? Mga kababayan, sayang to si CJ Hero, mautak pa naman. Sayang to, matalino pa naman. 'Di ba? Kaya lang, mukhang may alam daw ito. At nagagalit pa nga ito nung una. Nagagalit hindi dahil mang-extort etong silang Franco Mabanta. Nagagalit siya dahil maliit daw ang inihingi nila, 350 million at nauwi pa sa 300 million. Pero inyo, biglang nag-deactivate ng account. Akala naman niya hindi siya mahahanap. Akala naman siya hindi siya magiging wanted. Person of interest na siya. 'Di ba? Hindi lang siya ngayon ang persons of interest. Dahil marami daw po, mga kababayan, ayon pa kay Attorney Melvin Matibag, hindi lang po daw si Romualdez ang hinihingian, ang gustong kikilan ng mga taong ito. Biruin nyo, sabi nila. Anong sabi ni CJ Hero? Hindi raw nanggagaling, hindi sila funded ng China. Hindi sila nepo babies, hindi sila, ano pa daw? Mukha lang daw silang nepo babies. Oh. Pero, grabe antindi nyo. Ganito pala yung inyong ginagawa. No? Akala ko magagaling kayo. Inahangaan kayo. Ang dami nyo mga dyan, yung mga members, di ba? Ang dami nyo mga kasapi dyan. Akala mo talaga matitino. Yung pala, nasa loob ang kulo. Oh. Sa kalantaran din talaga sila. Nakapost pa kay CJ. Di ba? Ito lang kasi isipin natin eh. Unang-una, last year pa daw pala yan na i-record, na i-take. Bakit hindi pa lumalabas? So sabi ni Melvin Matibag, halata na talagang gusto nilang gamitin ito na para kikilan si Romualdez. Ang sabi pa nga, mga kababayan, sa unang tranche 75 million. 'Di ba? 4 na tranche. Tagsi 75. Tapos ipapadala ngayon yung teaser ng video kay Romualdez. Para kapag hindi daw sinunod yung hindi binigay yung 3 tranche, ay yung iba naman na video ang ilalabas. So, tinatakot talaga, may pananakot, may intimidation na ginagawa dito. No? Mga kababayan. So, ilang taon ng kulong nito? Abot ata ng 12 to 16 years. Ang pagkakakulong. Sayang ang mga buhay nyo rito. Sinasayang nyo lang. Ang gaganda nyo pa naman, ang gugwapo nyo, ang tatalino nyo, pero sa iba nyo ginagamit. Tapos pinoprotektahan pa kayo ng mga politiko na gunggong na kagaya nito ni Guanzon na nabuang na, 'di ba? Kakampihan, sasabihin, bakit kala ko ba naka-freeze na yung mga assets? Bakit nakapagluwal ng 75 million? Eh kung wala ka alam sa law enforcement,
huwag ka na magdadakdak or magtanong ka muna. Oy, GP, ikaw rin naman nagkamali. Yes. Tao lang ako, nagkakamali. Pero hindi ko sinabi, mga kababayan, na hindi pwedeng maglabas. Hindi ko sinabi na naka-freeze pero bakit nakapaglabas. Ang sabi ko, nakipagtulungan si Romualdez sa NBI. So maaring yung mark money ay nanggaling sa kanya. Pero sabi naman ng NBI, hindi. 'Di ba? O maliwanag 'yun. O. Ano kaya yung tungkol sa video? According doon sa isang NBI, mga kababayan, NBI agent, nakita na daw niya sabi niya na ito daw ay very damaging daw doon sa kay Martin Romualdez. Yun yung sinasabi. Kaya lang mga kababayan, parang eto nga ay talagang gawa-gawa lang daw ng kampo ni Franco Mabanta. Kasi isipin nyo kung totoo yung nasa video, si Romualdez, hindi siya magsusumbong sa NBI. Papabayaan na lang niya na siya ay magbayad ng 300 million kapalit ng video. 'Di ba? Bakit kanyo? Kung totoo yung video, magbibigay si Romualdez 300 million total. Sabi nga nila, sabi ng mga DDS, malaki daw yung kinikback. 'Di ba? Malaki daw, bilyones ang kinikback ni Romualdez. So sisiw lang sa kanya 'yon, 'di ba? Piece of cake lang sa kanya yung 300 million. Pero bakit pinahuli niya sa NBI? Alam naman natin, kapag NBI ang nag-imbestiga, definitely lalabas at lalabas din yung video. Kasi imbestigahan Kinuha yung mga cellphone nila Franco at ng mga kasama niya. So lalabas din yung video. So kung ako ay may kasalanan, hindi ko ipapahuli sila Franco. Hindi ako makikipagtulungan sa NBI kasi mga kababayan, mabibisto rin yung kalokohan ko. Pero bakit si Romualdez ay nagsumbong sa NBI? Kasi hindi totoo. 'Di ba? Pinadama niya nga lang yung grupo ng PGMN. Pinadama niya lang para ma-entrap. Kasi hindi siya papayag na gamitin yung kanyang pangalan para maisahan. Dumama. Huli. Sabi nga nila pera na, pangtustos daw sa PGMN, naging posas pa. Sir GP, hawak daw ni Sen 10K yung Mabanta na yan po, sabi ni Ma'am Jenny Ramos. So yan ba yung sinasabi ni Pebbles Talakera na isang senador ang may hawak sa kanya? Pwede. Pero meron na ba? Meron na ba tayong katibayan? Pwedeng ano pa lang natin yan, speculation, no? Pero may senador daw na may hawak dyan. Kasi ito, mga kababayan, ganito. May lumabas, di ba? Tinanong si Attorney Claire. Ito, aminin ko sa inyo, hindi ko trip yung pagsagot ni Attorney Claire. Na imbis na sagutin niya ng diretso kung ano ang relasyon ni Franco Mabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, naglabas siya ng picture ni Duterte kasama si Franco. 'Di ba? Na sinasabi niya, ito na lang siguro baka itanong nyo rin kung ano ang relasyon nila ni Duterte. Hindi, mali 'yon. Totoo naman na naging tao ni Pangulong Bongbong Marcos, direktor niya itong si Franco Mabanta way back 2018. At nakakasalamuhan nila yan sa mga vlogs nila kasi direktor nila yan 'Di ba? Pero yung sasabing kaibigan talaga, wala silang relasyon na ganon. Ang relasyon lang nila, client. 'Di ba? Client, tapos, syempre, amo. Hindi yung amo na it's a client, tapos, mga kababayan, yung director relationship. Yun lang yon, 'di ba? Ngayon, dahil nga ito si Franco Mabanta, ang tawag po sa kanya ay isang political operator. So pag sinabing political operator, lahat yan pinupuntahan. Kung kanino makikinabang, kung sino yung pwede niya maging kliyente, pupunta yan doon. Kaya po nakikitaan natin kung ano-ano, kung sino-sino yung mga kasama niya. Kasama niya mga DDS, kasama niya sila PBBM, sila Lisa, lalong-lalo na nung 2016
na ang mga DDS nakadikit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagpapaka-plastic yung mga hinayupak na yan. 'Di ba? Dapat ganun ang sagot ni Attorney Claire. Hindi yung pinakita niya yung picture nitong si Digong at ito si Franco. No? Mga kababayan, pero itong mga DDS ang ginagawa nila ngayon, dinidisown na nila itong si Franco. Tama? Mga kababayan, dinidisown nila na hindi raw nila kakilala. Kung totoo na ito ay hawak ni Tencent K, ibang usapan na yan. 'Di ba? Hindi, ito. Pwede kasi maging hawak siya ng kahit sinong mga politiko. Kasi sabi nga, political operator. Pag political operator kasi, mga kababayan, ang ginagawa ng political operator, ito yung mga tawag dito. Pag mayroong kailangan gawin, yung mga politiko, sa iyo na iutos. 'Di ba? Kayo mag-operate niyan. Kagaya po ng, halimbawa, si Digong dati. Naging kliyente niya si Digong. Na ganito ang gawin ninyo dun sa mga trolls, sa mga keyboard warriors, mga ganon. 'Di ba? Political operator tawag diyan. So kahit sino pwede maging client niya. Kaya lang kapag ikaw ay kliyente mo yung tao na yon, pinatos mo, pinagagawa ka ng hindi maganda, yun ang pangit. 'Di ba? Gagawa ka ng fake news. Gagawa ka ng paninira sa gobyerno, hindi maganda yon. 'Di ba? Napaka-unprofessional na yon. Dugtong-dugtong daw yung ginawa nila ayon sa analisa ni Kakopi. In fact, mga kababayan, talagang tama rin po yung sinasabi ni Kakopi. Talagang dugtong-dugtong talaga yan. Talagang plinano nila. At dito pa, ito pang isa. Dapat ang sagot ni Attorney Claire doon, dati, naging director siya ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pero naghiwalay sila. Bakit sila naghiwalay? Dapat sinabi kung bakit sila naghiwalay ni Franco. Bakit umalis sa poder ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit natigil yung vlog nila ni Franco? May ginawa ba itong katarantaduhan? Dapat sinabi niya na yun. 'Di ba? Kung may ginawa talaga. Kasi ayon po sa balita, mayroon daw ginawang katarantaduhan itong si Franco eh. Kaya sila naghiwalay ng landas ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, sumobra. 'Di ba? Dapat ganun ang ginawa nila. Hindi yung tinatanong ka kung anong relasyon, pinakita mo. Dapat ito siguro ang tanungin. Kung anong relasyon nila ni Pangulong Duterte. Huwag ganun. Hindi parang yun, hindi ba ang atake? Kasi abogado ka, hindi ka naman basta vlogger. 'Di ba? Tinatanong ka sa harap ng press con, dapat para sa akin, maging professional ka, hindi basta ganun ang sagot. Okay lang 'yan sa vlog pag nandoon ka sa vlog mo. 'Di ba? Kasi hindi mo naman official duty 'yan eh. Pag nasa vlog ka. Pero pag nandoon sa press ka, nakaharap, dapat hindi ganun ang sagot. 'Di ba? Yap, tama. Halos lahat ng politiko kaibigan niya. Wala naman akong doon eh. Pero ang ibang usapan na lang kung mag-extort ka. 'Di ba? Tapos gagawa ka ng... basta ang usapan dito, ang turning point dito, nag-extort. 'Di ba? Extortionist ka. Kapalit ng ng hindi paglabas. Kung ikaw ay talagang legitimate media, hindi mo kailangan na humingi ng kapalit sa paglalabas mo ng mga video. 'Di ba? Tatalon-talon. Sanay na talaga mga kawatan, Sir JP, sabi ni Marian Kit. Bakit Peanut name ng group? Hindi ko alam kung bakit Peanut ang name ng group nila. Sino kaya yung susunod ni Attorney Matibag? Ay, abangan natin. Pero palagay ko si Bugris ang kasunod. Solid DDS daw yan, pero hindi na nila kilala ngayon. Hindi, mga ka-GP Fanatics. Nauna siya napunta doon sa kampo nila Duterte. Sinabi yan sa akin ng dati ring DDS eh. Diba? Nakasama pa ata yan nila, di ko alam nila Bruce, tama ba yung pagkakarinig ko dati? Si Attorney Bruce, parang nakasama nila dati. Ito, kaya lang, dahil nga magaling,
kinuha ni Pangulong Bongbong Marcos dati na maging direktor ng kanyang vlog. 'Di ba? Mga kababayan, kaya lang biglang naghiwalay sila ng landas. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. May nagsabi lang sa akin, kahit kay doon sa ano ni Attorney Claire, may nagsabi doon na may ginawang katarantaduhan etong si Franco. Alam naman natin ang Pangulo kapag may ginagawang kalokohan yung mga naging secretaries nga niya 'di ba? Sila Vic Rodriguez, hindi niya dinadivulge. Hindi niya sinasabi kung ano yung mga talagang dahilan kung bakit niya tinanggal itong mga to. Kasi si Pangulo hindi siya mahilig manira ng tao 'Di ba? Pero ako kung totoo lang, kung ako ang Pangulo, hindi ako papayag na hindi ko sabihin kung ano ang dahilan kung bakit pinagtatanggal ko itong mga to. Sasabihin ko, bakit kanyo? O, kita nyo. Tinanggal si Vic Rodriguez, tinanggal sila Trixie Angeles. O, panay ang atake nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung idiniin mo yan nung tinanggal mo at sinabi mo yung katarantaduhan yan, hindi na yan makakapalag. Mahiya na yung mga kapal na mukha ng mga hinayupak na yan. 'Di ba? O sinibak daw ni FL. Yan ang sanabi, Ate Cholang. Tama yan. Sinibak daw ni FL. Kasi may ginawa daw katarantaduhan. Palagay ko, kung di ako nagkakamali, may kinalaman daw ito. Di ako sure Kung di ako nagkakamali, may kinalaman daw ito sa pagbabato. Naging addict daw yan. Kaya na-rehab. Kaya lang ngayon, binabaliktad ng mga DDS. Kaya daw na-rehab yan. Dahil, ang ano daw niya, sabi niya, ano ba yung pagkakasabi ng mga DDS? Kajaming, ay si F. Lisa daw, gago. Mga siraulo. Sabi ko ganun, sisibakin ba yan ni F. Lisa kung siya mismo ang, kung siya ang kajaming? Katarantaduhan talaga ng mga DDS ng mga hinayupak na to. 'Di ba? Napan din London yan, Sir GP, kay Attorney Claire kahapon. Napansin, ano to? Napansin din yan, Sir GP, kay Attorney Claire kahapon. Okay. Mani-mani lang kasi yan sa kanila ang pangiisa sa mga mapipera, Sir GP. Kaya nga Rocky, about sa land grabbing, may connection kay Madriaga. Parang malayo yan, Ma'am Edith Atinaya. Ako naman, GP, nabutasan ko si Yusek, nagkamali siya na hindi kilala ni PBBM. Yun din. Butas din sa akin yun. Hindi ko rin trip yun. Para sa akin, mga kababayan, bumaba yung level ni Attorney Claire dun. Dapat aminin niya yun I mean, i-admit niya yung pagkakamali niya. Kasi, mga ka-GPnatics, ang atake ni Attorney Claire, imbis na ipaliwanag niya kung ano yung relasyon ni BBM at itong si Franco Mabanta, ay iba yung atake ni Attorney Claire na sinasabi niya kagad, hindi yan kilala ni PBBM. 'Di ba? Samantalang maliwanag, kung iba background check mo, naging director pa. So, wala. Hindi naman natin binabanatan si Attorney Claire, pero may mali talaga siya doon. No? Sir Danny Taling, Sir GP, you're right. That's why I'm always listening to your explanation in every short topic you have. Nice one, sir. Thank you. Ganda nga ng group nila. Please give money now. PGMN, please give money now. Di ba? Sir GP, napansin ko lang simula na maging presidente at natapos termino ni Digong, naging bastos na ang iba. Dati na pag bumatikos ka maayos, ngayon grabe ang mga pumupuna sa presidente at mga nagmumura pa. Kasi nga, naging normal na yan sa mga Pilipino. Naging normal na yan sa kanila. Yung pagmumura, maging yung mga kababayan, yung galit ng tao sa Diyos dati. Oo, maraming naging anti-Christ nun Kahit mga katrabaho namin sa call center, grabe. Grabe talagang impact ni Digong dati. At saka wala na silang respeto kahit sa mga babae. Yun ang epekto ni Digong. Kaya tama lang po na siya ngayon ay nakakulong, 'di ba? Hindi daw kaibigan ni PBBM. Okay lang, okay sabihin na hindi kaibigan, pero yung hindi kakilala, pangit naman 'yun. Nagkasama sila Maraming pagkakataon na nagsama sila, nag-uusap sila. Siyempre sa paggawa ng vlog,
pag may direktor ka, imposibleng hindi kayo magkakilala. Hindi magkaibigan, pero magkakilala. Oh. Yes, totoo yan. Masyadong mabait si PBBM. Hindi niya pinapahiya yung mga tao na kahit na umalis na sa partidos niya, umalis na sa tabi niya, hindi niya pinapahiya. Yan ang mali sa kanya. Okay yun sa ibang tao, pero bilang presidente, sabi ng iba, kailangan mo talaga magkaroon ng kamay na bakal eh. Sabi nga ng isang expert na abogado rin, sabi niya dapat si BBM may killing instinct din eh. Hindi pwedeng mapagbigay ka lang, hindi pwedeng mabait ka. Kailangan may matatakot sa iyo yung tao eh, nakakalabanin ka eh. 'Di ba? Hindi yung papatay ka, pero may killing instinct ka rin. 'Di ba? Ganon. Mga kababayan. Parang hindi pa kasi kilala ni Auntie Claire si Franco. So dapat kung hindi niya kilala, ang ginawa ni Attorney Claire, dapat pwede naman siyang pwede naman siyang hindi sumagot eh. Kung hindi niya kilala, sasabihin niya, very prudent na hindi ka sumagot. Or sabihin mo, sorry, hindi ko pa natingnan, hindi ko talaga alam. Ganon. 'Di ba? Kung ano talaga yung ano talaga ang relasyon o naging relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Very prudent 'yun. 'Yun ay pag-iingat, 'di ba? Pagiging maingat kaysa yung bara-bara ka sasagot. Mas mabuti na lang siguro kaysa sagutin ko kung anong relasyon ni Franco Mabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, baka itanong nyo ito. Ano kaya? Mas mabuting itanong ano kaya ang relasyon nila ni dating Pangulong Duterte. Hindi ganun. Kaya siya binabanatan doon eh sa pinakita niyang picture na yun. 'Di ba? Oh. Hindi, panoorin mo Naomi Shin. Panoorin mo na lang yung buong interview kay yung press con ni Attorney Claire hinggil sa bagay na yan. Magigets mo yung sinasabi ko. Lahat halos dito nagigets. Although walang sinabi na hindi sila hindi sinabi na hindi sila magkakilala. Ang sinabi lang hindi magkaibigan. Ang point ko rito, ganito kasi, tanong kay Attorney Claire, ano ba ang relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Franco Mabanta? Kasi sinasabi ng DDS, dati raw niyang tao yan, malapit daw sila magkaibigan. Ang sagot ni Attorney Claire ganito, mas mabuti sigurong tanungin kung ano ang relasyon nila ni dating Pangulong Duterte. Ganun ang sagot ni Attorney Claire. So para sa akin, very unprofessional yun. 'Di ba? Okay lang 'yan pag sa vlog. Walang problema. Pero nandun ka sa official business eh. Nandun ka sa official function mo eh. 'Di ba? So it's prudent to answer na sabihin mo, hindi ko pa na-check. Hindi ko pa alam. Wala akong idea. 'Di ba? Kaysa sasabihin mo, mas mabuti sigurong tanungin kung anong relasyon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ganon. 'Di ba? Oh, sabi ni Marisa Sunokawa, dapat nasagot diyan, naging kakilala pero never naging friend. Oh, o kaya wala silang o kaya sabihin, actually naging kakilala, naging direktor pero hindi sila naging friend. In fact, pinalayas pa nga yan eh. Sinibak pa yan ni FL eh. O, di mas maganda kapag ganun ang sagot mo. Di ba? Mag-iisip yung tao, bakit kaya pinalayas? Ano kaya naging problema nito? Di ba? May ginawa kayang katarantaduhan, bakit sinabak? Bakit sinipa? Oh. Okay yun. O, dapat ang sagot, naging katrabaho. Pwede rin yan. Di ba? Yung picture ang ninadigong ang sinagot ni Attorney Claire, which is, di ba? Hindi yun, akma. Sana naintindihan nyo, guys. Hindi ko sinisiraan si Attorney Claire. Alam mo, hanga tayo kay Attorney Claire. Pero syempre, pag sablay, wag natin kampihan. Diba? Para hindi kasanayan ni Attorney Claire yung ganun. Kasi sagot yun, guys, ng mga style yun ng DDS. Wag niyang gayahin. Pabababain niya yung sarili niya pag ganun eh.
Huwag kayong mag-alala, makakarating yan. Meron naman nanonood dito na nakakausap si Atty. Claire eh. Di ba? Ako kasi, wala kaming contact ni Atty. Claire. Pero may mga nanonood dito. Parating nyo yan. Kay Atty. Claire. Maintindihan niya yon kung ano sinasabi natin. Matalinong tao yan. Hindi yan magagalit. Hindi yan magtatampo. Ito, mga kababayan, is a room for opportunity. Di ba? Oh. Ano to? Lesson learned. Oh. Binira ka agad eh, no? Oh, well, siguro nung time na yon mainit pa issue, kaya ganun ang nasabi niya. Only human sometimes make mistake. That is true. But then again, mga kababayan, sabi ko nga, alam natin na napupulahan ng gobyerno. So it's prudent na dapat pag-isipan muna natin yung mga sasabihin natin bago tayo, 'di ba? Kasi what is done is done. Hindi na natin yun, mga kababayan, lalong-lalo na yung maraming mga bashers. Hindi na natin yan hindi natin sila mapi-please. Oh. Be professional lang, tama. Leadership for me is 70% authoritative at 30% persuasive. Okay lang na sabihin ni Atty. Claire, kaya niya naman pinaliwanag yan, Boss GP. Sanay na siya sa mali na maitatama niya. Okay. Hindi, yung sa akin lang, very concerned tayo kay Atty. Claire. Ayaw natin na masira yung pangalan niya. Maganda na kasi yung naging pundasyon ni Atty. Claire. And syempre, as kapwa vlogger, abogado pa siya, tapos nasa gobyerno, 'di ba? Mga kababayan, pag nasa official function kasi siya, ganito 'yan eh. Pag nasa official function siya, kinakatawan niya ang pangulo. 'Di ba? Kinakatawan niya ang pangulo eh. Pero kapag nasa vlog siya, walang problema 'yan. Sarili niya 'yun eh. 'Di ba? Sarili niya 'yun. Oh. Pero pag siya nasa official function, una dapat maging professional. Dapat siya nagsasabi, mag-research kayo. Sinasabi niya yan sa mga DDS. So, dapat mag-research din siya. Kung hindi siya sigurado, okay, hold on a second. Hindi ko kayang sagutin yan ngayon. Bigyan niyo ako ng time. 'Di ba? Para ma-review ko kung ano talaga, matanong ko ang Pangulo. Ayaw kong sumagot kapag hindi sigurado. Baka mamaya, 'di ba? Kung anong sabihin niyo, ganun lang. Oh. Si Addictus Rex, sana nandito. Yan. pero natawa din kayo nung pinakita yung picture nila ni Digong nasa likod si Roqueta na nangungulangot. Yes po, bakit may pic pala sila ni Aklang Roque? Yun nga, political operator nga. Pag political operator, lahat nilalapitan. Kahit sino yan, walang pinipili. 'Di ba basta may trabaho. Halimbawa, kasi ganito yan eh, mga political operator. Sasabihin ko sa inyo ang trabaho ng political operator. Kunwari po, election. Okay. So kukuhanin ka ngayon ng politiko. Okay. Pabanguhin mo yung pangalan ko. Ikandidato nyo kami dito. Ganyan. Yan ang mga political operator. Sila ang hawak dun sa area. May mga tao silang hahawakan para ikampanya yung kandidato. So kahit sino, pwede nilang lapitan pag political operator. Hindi yan mamimili as long as may bayad. Ganyan yan. 'Di ba? Ma'am Marilu, hello. Thank you so much. Okay, so lipat na tayo. Napupupog na tayo kay Atty. Claire. Baka mamaya magalit na kayo sa akin. Ito naman ang pag-usapan natin.